Hello sa inyong lahat. Welcome back naman sa aking YouTube channel. Ang topic naman natin ngayon ay rewinding electric motor. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-rewinding ng electric motor. Kaya kung kayo interesado, para sa inyo ang video na ito. Bago po natin babaklasin motor, kailangan mo natin ilista ang mga nakasulat dito, no, sa nameplate. Kahit hindi natin kopyahin lahat na, yun na lang mga common na lang, no, tulad ng HP or horsepower, volts, ampere, hertz, RPM at saka UF or microfarad. Kailangan natin ilista yun kasi importante, no, at saka kung kinakailangan ilista nyo na rin yung brand o yung company name ng motor kasi pwede yan itong magamit sa for the future, no. Kung makikita nyo, tinakpan ko itong pangalan niya o yung brand niya kasi wala akong pinopromote dito, no, na brand. Gusto ko lang iklaro sa inyo, hindi ako sponsor ng anumang mga kumpanya. Kaya kukupihan lang natin ito. Makikita natin sa nameplate, mayroon siyang 1 horsepower or 0.75 kilowatt. Kaya ililista natin dito yan, 1 HP. Tapos mayroon siyang RPM na 3,400. Ilista natin 3,400. Tapos mayroon siyang 60 Hz to 30 volts. 60 Hz to 30 volts. Tapos yung ampere niya 5.7. 5.7. Yan, nakalista na yan. Tapos yung UF pala niya, yung microfarad, importante rin yun. Kailangan nakalista to, baka pag nabura to, tapos pumutok yung kapasitor, wala tayong, mas mabuti yung nakalista to para alam natin. Lagay natin dito 20 microfarad. Yan, nakasulat na 1 HP, 30 volts, 5.7 amperes, 60 Hz, 3,400 RPM, tapos 20 microfarad. Tapos bago natin to babaklasin, no, mayroon tayong tinatawag na stator data. Kaya gagawa tayo ang ito pala, single piece na motor. Pag single piece na motor, dalawa ang winding niyan. Mayroon tayong tinatawag na starting winding at saka running winding. Pag kukuha tayo ng data, magkabukod yung starting winding, no, at saka running winding. Kaya dalawang piece natin yung kukunan ng data. Unahin mo natin yung starting. Bakit starting ang unahin natin? Kasi yung starting yun ang nasa ibabaw. Ibabaw na coil o yung winding ito yung starting. At ito naman yung running. Kaya mas madali kasi pag unahin natin yung starting kasi nasa ibabaw, di ba? Kaya bago ko sisimulan yan, babasahin ko lang to lahat. Ang data niya, mayroong itong tinatawag na starting winding, mayroon siyang number of slots, number of poles, number of strand, number of coil per group, number of span, mayroon siyang number of turns at saka number of wire or size of wire. Kaya simulan natin, isa-isahin natin yan. Ang number of slots, ito yun, bale. Ito na bale yun, yung mga butas niya bale, no, ito. Makikita nyo ito yun. Tapos bibilangin lang natin kung ilan ang slots na yan. Kaya makisimula ako dito. Dito ako makisimula. Subukan ko pakita talaga sa inyo. Medyo mahirap nga lang dahil cellphone lang ang gamit ko. Dito tayo magsimula. Bibilangin ko to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ibig sabihin mayroon siyang 24 slots. Isulat natin dito sa number of slots. 24. Bago ko pala tapusin, no, hindi ko na pala napakita sa inyo kung paano ko to binuksan dahil iba ang nagbukas nito. Dinala na lang sa akin to nito dahil nasunog.
Hindi siya marunong mag-rewind. Yeah. Paghati dito sa akin, nakabaklas na to lahat. Tapos, naisulat na natin yung number of slots. 24. Dahil binilang natin. Dito naman tayo sa number of poles. Malalaman natin yung number of poles. Ganito lamang. Kung makikita nyo, malalaman nyo ang number of poles sa pamamagitan ng RPM. Kapag 3,400 to 3,600 ang RPM yan, 2 poles yan. Ipapakita ko sa inyo kung may dalawang klase na formula na ituturo ko. Mayroon na pala kung ginawa na video yan, pero papakita ko pa rin sa inyo kung paano. Poles is equals 120 times frequency divide RPM. Ito na bali ang formula niya. Poles is equals 120 times frequency divide RPM. Ang 120 constant bali yan. Kaya gagawa tayo. Poles is equals 120. Tapos yung frequency niya, di ba, 60 Hz nakita natin dito. Ito 120 times 60 divide 3,600. Baka magtaka kayo bakit ako gumamit ng 3,600 sa halip na 3,400, kasi ito kasi ang standard niya na no load ng mga RPM. Papakita ko sa inyo ang no load ng mga RPM na standard, ha. Ito yung mga standard ng mga no load na RPM, no? 3,600, 1,800, 1,200 at saka 900 RPM. Minsan kasi nakasulat sa mga nameplate ng motor ay naka-load na. Kasi pag load kasi itong 3,600 nasa approximately 3,450, 3,400. Kaya makabagtaka kayo kung bakit iba sa nameplate, no, at saka sa papel, kasi minsan kasi sa manufacturer naka-load na ang pagsulat nila. Pero pag no load dyan, siguradong 3,600 dyan, 1,800, 1,200 at saka 900. Pero malalaman natin ito lahat sa kung mayroon tayong tachometer, no? Pwede natin i-measure yung shaft ng motor, shafting, yung rotor niya, para malaman natin kung ilan talaga ang RPM. Minsan kasi baka magtaka kayo, ito kasi nilagay kong NL, no load, at saka ito naman ay load na. Minsan kasi sa nameplate ang makikita natin ito lang. Minsan naman ito talaga yung standard na naka no load, no? Kaya gumamit ako ng 3.6 kasi no load ang binasihan natin. Kaya isosolve na natin, babalikan natin. Poles is equals 120 times 60 divide by 3,600. Saan kinuha natin yung 60? Sa frequency niya. Tapos yung 120 constant, tapos yung RPM, bali na gumamit tayo sa no load. Kaya gagamit tayo ng calculator ngayon, papakita ko sa inyo. 120 times 60 divided by 3,600. Kung makikita nyo sa baba, may 2 siya. Ibig sabihin 2 poles to. Kaya isusulat natin dito, number of poles ay 2. Kaya itulat natin. Mayroon pa akong isang formula na ituturo. Halimbawa, walang nameplate dito, no? Hindi natin nakikita yung nameplate dito, ha. Sabihin, pagpalagay na lang natin na nabura na o natanggal na. Pwede nyo rin aktualin to. Bibilangin nyo lang ng itong, papakita ko sa inyo po na poles is equals number of groups divide phase. Ito ang formula niya, isang formula na ipapakita ko. Poles is equals number of groups divide phase. Ibig sabihin, bibilangin natin yung kung ilang grupo to. Kung makikita nyo, 2 grupo to, o 4 na grupo to, 1, 2, 3, 4. Okay, bibilangin nito. 1, 2, 1, 2, 3, 4,
4. Ibig sabihin mayroon siyang 4 number of groups, no? Big 4. Ano siyang number of groups na 4. Tapos yung phase naman, halimbawa kung magre-rewind tayo ng 3 phase, gagamit tayo ng 3. Kung magre-rewind tayo ng single phase, gagamit tayo ng 2. Bakit 2 at bakit 3? Kasi pag single phase kasi, dalawa lang ang winding yan. Starting winding at saka running winding. Pag 3 phase naman, tatlo ang winding yan. Phase A, phase B at saka phase C. Okay, isusulat ko dito. Pag single phase, gagamit tayo ng 2. Pag 3 phase, gagamit tayo ng 3. Ito na bale. Pag single phase or is, gamit tayo ng, pag single phase yung nire-rewind natin, gagamit tayo ng 2. Pag 3 phase yung nire-rewind natin, gagamit tayo ng 3. Dahil single phase to, gagamit tayo ng 2. Kaya bibilangin natin, uulitin ko, poles is equals number of groups divided by phase. Binilang natin kanina, yung number of groups niya, mayroon siyang 4. Ay, sorry na, times ko ang pagkasulat. Divide to. Poles is divide number 2. Kaya, ulitin ko, na times yung nasulat ko, pasensya na, mali to. Ito na yun. Poles is equals 4 divided by 2 equals 2. Kaya, pasutugma pa rin sa ginawa natin ng itong klase na formula. Pag ito na formula, pag mayroon siya nakasulat sa nameplate, di ba dito? Pag wala na, nabura na, ito na lang gagamitin nyo, yung actual. Titingnan nyo dito yung winding niya. Ganito lang ang formula. I-screenshot nyo itong unang formula, ito, at saka ito rin. Number of groups divided by phase. Tapos, nakakasulat natin dito, number of poles niya 2. Dito naman tayo sa number of strand. Yung number of strand naman, naka dito yun. Bibilangin natin kung ilang strand sa isang linya or yung line 1. Bibilangin natin yung strand ng magnetic wire dito. Medyo matatagalan to, kaya i-off ko muna, babaklasin ko lang muna to, no? I-continue ko na lang. Ito na bali, binuksan ko na yung cover niya. Ito na bali yun. Kung bibilangin natin, ilang wire siya papunta sa loob, 1, 2, 3, 4, 4 lang sa kibali, no? Yung supply, line 1, line 2, or live at saka negative, neutral. Tapos ito naman yung line at saka neutral. Tapos ito naman yung sa capacitor nya. Bali, pumutok pa itong capacitor na to. Nakikita nyo, siraan na siguro to. Sigurado ako siraan na to. Babaklasin lang natin to. Huwag kayo mag-alala kahit magkapalit dahil wala naman tayong polarity na sinusunod dito. Basta sa capacitor. Walang problema kung magkakapalit to. Lagi natin tandaan na itong dalawa na to ay sa capacitor. Tapos ito namang dalawang linya na to, kulay puti at saka itim. Kaya tatanggalin muna natin to. Wala na rin mga problema kung magkapalit sa nito. As long as masundan nyo lang. No? Lagi tatandaan yung white at saka yung itim. No? Ito yung line 1, line 2 nya bale. Hindi ko kasi mabilang yung sa strand na hanggat hindi natin to nabubuksan. Kailangan natin ito buksan para malaman natin yung number of strand para dito kasi tatanggalin ko lang muna to, no. Kayo sa kayo kung magre-rewind kayo diyan, dapat tandaan yung kung ano yung binaklas niya kasi ako na-memorize ko na kasi to, alam ko na paulit na trabaho kaya kahit wala na hindi na ko kumukopya nito, alam ko na kung ano ang mga diagram to, no? Medyo subukan natin tanggalan to na sobrang init kasi to na tunaw, wala kasing magnetic contactor ang nilagay, walang overload relay. Kaya payo ko sa magkakabit ng motor, lagyan nyo lagi ng magnetic contactor with overload relay para proteksyon sa ating mga motor. Sayang kasi pag wala tayong nilagay na proteksyon na masusunog lang yung motor natin. Doble gasto na tayo pag magka-overheat, no? Yung problema yung bearing masira o kaya overloaded talaga siya. Tundan nyo lang ako baka
Yan, pinalabas ko na yung 4 bali, no? Itong sa capacitor. Ito naman yun sa linya. Ngayon, hanapin natin yung itaas kasi ito yung starting winding niya. Kung ilang strand ba siya o yung ilang wire sa isang linyada. Halimbawa, ito to, linya to, di ba? Ito yung sa neutral, di ba? O sabihin natin line to. Ito, nakakabit dito ang starting at saka running kasi common bali to. Kaya, kung makikita nyo, ito yung starting winding, ito yung sa taas niya, itaas na winding. Yan, ito makikita nyo. Yan, isang wire lang yan na ito ibig sabihin ng strand. Hindi to kasama yung makita nyo na strand ha. Kasi sa running to, sa ilalim to. Ito lang sa taas, ito lang hahanapin nyo yung starting. Kahit saan kayo kumuha, pwede rin dito. Basta sa ibabaw. Dapat sa ibabaw kayo kukuha ha. Dapat sundan, hanapin nyo to kung saan yung lumabas niya na wire. Kung makikita nyo, papunta sa conductor, di ba? Isa lang siya. Kasi iba yun ha, bukod yun ha, sa running to. Ibig sabihin, single strand lang siya. Pag dalawa, double strand. Pag tatlo, 3, di ba? Minsan kasi 3, 4, 5, ganyan. Depende sa rewinding ng motor, depende sa design. Kung malalaki na, ganyan. Dahil isa lang to, isulat natin dito sa number of strand, dito, 1. Kaya isulat natin dito 1. Tapos, pag nasulat natin yung 1, dito naman tayo sa number of coil per group. Ibig sabihin, ano yung number of group? Ito yung group, di ba, kanina. Ngayon, ang number of coil per group naman, kung ilang coil sa isang grupo. Halimbawa, ito yung starting winding, yung itaas. Ilang coil siya sa isang grupo ito. Ito. Bibilangin natin. Subukan natin iangat. Papakita ko sa inyo. Iangat mo yung starting winding. Ganon mo lang. Nakikita mo na kung ilang coil bali yan. Yun, kung makikita nyo. Yan. Dalawa siya. 2 coil per group siya. Ibig sabihin, 2 coil per group. Pag sorry, hindi nyo nakita. Ito, kung makikita nyo, masyadong madilim kasi, no? Saan ko kaya yung video? Yan din. Subukan ko yung angat nyo. Ilapit ko muna. Yan. Kung makikita nyo, mayroon siyang isa, dalawa. Yan. Isang unang coil. Tapos ito pangalawang coil. Ibig sabihin, 2 coil per group siya. Tapos, tingnan nyo rin sa kabila. Kung 2 coil per group rin ba siya. Ganun, 2 coil per group lang siya. Pag single piece kasi, paliho lang kasi yan. Pero pag sa 3 piece, magkaiba sa 3 piece. Kaya, tinuro ko sa inyo to na dapat tingnan nyo yung dalawa. Kung ilan ang coil per group niya, pareha ba. Pero sa pag rewind na single piece, pareha lang yan. Pero sa 3 piece, magkaiba. Kaya, ngayon pa lang, isasanay ko na kayo. No? Kailangan i-check nyo rin yung kabilang coil kung ilang grupo. Dahil parehas lang 2 coil per group, sulat natin dito. 2 coil per group. Ibig sabihin, ganito yan. Ibig sabihin 2 coil per group, ito yan. Unang coil, tapos pangalawang coil. Ngayon naman, dito naman tayo sa number of span. Ang number of span naman, itong unang coil, at saka ito, yung dulo niya, yung beginning niya, dito, mula dito hanggang saan pa, ito pinasok to sa slots, di ba? Tapos, bibilangin nyo rin dito kung ilan ang span niya mula dito, bibilangin nyo kung ilang slots ang pinasukan niya o napasukan niya, no? Kaya, bibilangin natin yung pinakamaliit na coil, tapos bibilangin rin natin yung malaki na coil. Kaya, ito, yung inangat ko, paumanin na lang kung hindi nyo masyadong makita kasi cellphone na nga gamit ko, no? Wala ring ilaw dito. Ito, ito na bali yun. Papakita ko sa inyo. Ito yung maliit na coil. Ito. Tapos pumunta siya. Sundan nyo lang yung coil kung saan sa pumunta. Pumasok dito. Yan. Nandun sa pumasok. Tapos mula doon hanggang dito, bibilangin mo yan. Bali ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibig sabihin yung maliit na coil, 1 to 10 ang span niya yun. Isulat natin dito, 1 to 10. Bali itong maliit na coil, 1 to 10 to. Isulat ko.
Sinulatan ko 1 to 10 yung maliit na coil. Yan. Tapos yung malaki naman, bibilangin rin natin dito, mula dito hanggang dito. Kaya papakita ko sa inyo sa actual. Ito yung maliit na coil. Sundan nyo lang. Kaya dyan, papunta siya dito. Ibig sabihin dito tayo magbibilang, papunta doon. Kaya, bibilangin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ibig sabihin 1 to 12 siya. Ang kanyang span. Yung maliit na coil, 1 to 10, at saka yung malaki naman na coil, 1 to 12. Kaya dito naman tayo sa number of turns. Yung number of turns naman, kailangan bibilangin natin yung 1 to 10 yan na coil, yung maliit, kung ilang turns yan. Tapos bibilangin din natin itong 1 to 12 kung ilang turns to. Bali, ang gagawin ko, iaangat ko lang to. Tapos bibilangin, no? Bibilangin natin to lahat. Isasahin ko muna. Medyo ilipat ko lang tong camera na to. Yan. Hanapin lang natin yung unang coil, yung malaki. Kasi pabor pag sa malaki tayo magbilang. Yan, bibilangin natin to. Yun lang sa malaki lang ha, huwag natin sama yung maliit. Bukod yun, magkaiba rin yung iba rin yung sa maliit. Yung 1 to 12 lang na span, baling bibilangin natin. Tapos iba rin sa 1 to 10. Medyo madikit kasi, ang gagawin ko na lang ito, pwede ko putulin lahat to, tapos bibilangin ko. Pwede ring sisilsilin ko dito yung isang dito ng slots na to. Gamitan ko ng cord chisel, putulin, tapos bibilangin, no. Pwede, depende sa paraan nyo kung saan kayo mas komportable. Kasi bibilangin natin to para malaman natin kung ilan ang number of turns. Kaya ayan na, naiangat ko na lahat at napag-hiwalay-hiwalay ko na rin, no, kasi magkakadikit. Ang ginawa ko, pinukpok ko na dito. Tapos ngayon, bibilangin na natin ha, kung ilan ang turns niya, number of turns. Kaya, sundan nyo lang ako. Bali, meron pa akong ipapaalala sa inyo na doble ingat tayo sa pagbibilang ha. Halimbawa, dahil single strand lang to, bibilangin natin to pa isa-isa. Tapos kung ilan lahat, yun ang ililista natin. Pero kung 2 strand to, pag count natin dito, lahat-lahat i-divide natin sa 2 ha, kasi 2 strand siya, di ba? Pag 3 strand naman, i-divide natin sa 3. Kung ilan ang strand natin, yun ang magiging divider natin, no? Yun ang i-divide natin sa strand. Kung total dito turns niya, tapos i-divide natin sa strand. Dahil isa lang to, siyempre, hindi natin kailangan nang i-divide, di ba? Kasi isa lang. Pero pag 2 strand to, i-divide natin sa 2 ha. Halimbawa, nabilang natin to lahat 50. Tapos, i-divide, kung 2 strands ha, i-divide natin sa 2. 50 divided by 2 equals 25. Kaya 25 turns lang to. Hindi ito 50. Kaya ingat dyan ha, baka magkamali kayo dyan. Ngayon, dahil isang strand lang to, bibilang tayo, no? Kaya, bibilangin ko muna, ipapakita ko sa iyo sa actual.
Medyo mahirap lang to, no? Mabusisi, no? Maliit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Ibig sabihin 62 turns siya. Pero may isa pa pong wire dito na hindi ko maangat. 62 plus 1 nasa 632. 633 turns bali to. Isusulat natin dito. Yung malaki 633 turns. Yung malaki bali, yung malaking coil ito, yung 1 to 12, mayroon sang 63 turns. Tapos ang bibilangin naman natin ito namang maliit na coil kung ilang turns to. Pero ito, pwede itong mabago ha, kasi bibilangin ko pa to ulit mamaya, i-double check ko to. Ang gagawin ko, kaya baka nagkamali ako, yan, silsilin ko yan din mamaya, yung stats na yan, ito, gamit ang chord chisel, tapos bibilangin ko ulit, kasi sigurado dyan, hindi ka magkakamali sa turns yan. Kasi nito, posibleng may na dalawa kang nabilang, no? Or isa, tatlo, ganyan na lampasan. Kaya ang ginagawa ko pag double check, ginagawa ko yung sinisilsil ko dyan gamit ang chord chisel. Tapos pag naputo na yan, iangat ko to, saka ko bibilangin. Kaya itong 63, pwede pa itong mabago mamaya, depende na. Ngayon naman dito naman tayo sa 1 to 10 kung ilan ang turns niya. Ngayon naman bibilangin natin yung maliit na coil, no? Yung 1 to 10 na span, kung ilang turns to. Kaya simulan na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65 turns siya. Bale, mayroon siyang 65 turns. Bale, ito na yun. Yung 1 to 10 niya na span, may 65 turns. At saka yung 1 to 12 nga span, may 63 turns. Pero,
Ulitin ko, pwede pa tumabago ha, itong dalawang to kasi pwede naman tayo nagkamali sa pagbilang eh. Kaya ang gagawin ko niyan mamaya, pag double check ko na, puputulin ko yung doon sa dulo niya dito gamit ang cord chisel, tapos iangat ko, tapos doon ko bibilangin kasi doon ko makukuha talaga yung totoong turns talaga niya. Ito ay parang siya lamang, no, pero sa tingin ko 64 siguro to, yung may isang wire baka nasama ko dito sa running, kaya pwede mabago natin to ha. Doon natin malalaman sa pag-final na gamit ang cord chisel, kasi pwede tayong magkamali dito eh. Sinampul ko lang to sa inyo para makita nyo, no, kasi pag ako nito medyo stricto kasi ako nito, ingat ako nito, doon ako nagbibilang talaga. Ito ay sample lamang, no, kaya uulitin ko. Tapos natapos natin yung number of turns, doon naman tayo sa number of wire or size of wire. Halimbawa, ito yung wire niya, di ba? Yan, iangat, lapit yung camera. Yan. Ito yung wire niya, di ba? Si starting winding, isa lang. Kuha lang tayo ito, putulin natin to, yung mabahaba naman, tapos susukatin natin sa American wire gauge, no? Yung panukat niya. Ito bali, dahil wala ako, ang wire gauge ko dati binigay ko sa kaibigan ko bago ako naging bansa. Ang gagawin ko na lang ngayon, puputulin ko to, dalhin ko to sa kanya, or pwede rin diretso na ako sa hardware. Tapos kasi yung hardware meron naman sila panukat doon eh, doon ko susukatin, no. Ngayon hindi ko muna mapakita dito kung anong size to. Siguro nasa 21 kaya to, 21, 22 American wire gauge, no, yung magnetic wire. Ito na yun, number of wire or size of wire, parehas lang yan, isusulat natin dito. Halimbawa pag double strand to o kaya triple strand, no, depende sa ilang strand, susukatin nyo yun lahat ha, hindi pwedeng isa lang ang sukatin nyo. Pag isa lang ang strand nya, yun lang, isa lang sukatin. Pero pag dalawa, tatlo, apat, kung ilaman yan, susukatin mo yan lahat pa isa-isa, kasi meron kasing iba, magkaiba yung sukat nya. Yun lamang, no. Kibali natapos natin ang starting winding. Ito na lang kulang yung size of wire, wala akong wire gauge dito. Tapos dahil natapos na natin to, bali natapos na natin yung starting winding. Ganun din ang gagawin natin sa running winding, yung number of strand, number of groups, number of span, number of turns, at saka number of wire or size of wire. Same procedure lang tayo, no. Ang nawawala ito lang number of slots at saka number of poles, kasi tapos na, isang beses lang natin kukunan yan. Dito na lang tayo sa strand, number of groups, coil, span, turns, at saka wire. Yun lamang, no. At bukod ko na lang ito na video para hindi masyadong mahaba. Sana ay naunawaan yung video na ito. Kung mayroon kayong katanungan, mag-comment na lang kayo. At kung sa tingin nyo ay nagustuhan nyo ang video na ito, nakatulong sa inyo, paki-subscribe na lang, no. Kung maaari, i-share nyo na lang para marami pa tayong matulungan doon ng mga electrical practitioner. Yun lamang, ingat kayo palagi dyan. God bless.